On average, mas mahal ang binabayad natin dito sa Ontario para sa insurance ng sasakyan natin. Nababalot din to ng stigma. Maraming misconception, then pwedeng mag-lead to sa misrepresentation. Magkaroon lang ng policy. Ito ang ilan sa mga common na halimbawa ng misrepresentation. Hindi mo dineclare na meron palang ibang license na driver sa household mo. Yung iba naman, ibang home address ang ginagamit. Pinipili nila yung mga postal code na mas mababa ang rates. Ang ilan, hindi dinideclare ang totoong gamit ng sasakyan nila, kung ito ba ay personal o baka commercial. At marami pang ibang paraan ng misrepresentation ang ngayon ay lalong lumalaganap marahil dahil na rin sa desperasyon ng iba dahil sa mga nagtataasang cost of living. Ang delikado dito, pag mahuli ka, maaaring lalo ka mahirapan maghanap ng insurance o kaya naman kung meron ay lalo kang mas mapapamahal. At pag minalas-malas pa ay pwede kang makulong at makatanggap ng libo-libong halaga sa penalty. So, sino ang pinaka-apektado? Dito, mga kalalakihan na under 25, ang isa sa mga pinakamataas ang binabayad. Nandito rin yung mga bagong dating dito sa Canada na maaaring mature drivers na pero pagdating dito ay walang Canadian insurance or driving experience. At ang isa sa mga pinaka-big deal ang auto insurance ay ang mga self-employed at mga gig workers. Ito ang ilan sa dilema sa pagdadrive dito sa Ontario. Nasa point tayo na mas mahal pa minsan ang binabayad mo para sa insurance kesa sa financing o lease mo sa kotse. Susunod, meron ding mga sitwasyon na sa kagustuhan mo makatipid, pipili ka na ng mas murang mga sasakyan. Pero itong mga mas murang sasakyan na to, unless babayaran mo ng cash, kung ifa-finance mo, ay dahil sa mga rates ngayon, ay napakamahal din. So yung original na popular na idea na naririnig natin na one-way insurance ay medyo mahirap ma-pull off ngayon kasi ang requirement ng mga nagpa-finance ay meron kang tinatawag na full coverage. Simula July 1, 2026, may malaking pagbabago sa auto insurance dito sa Ontario. Karamihan sa accident benefits optional na lang. Yung medical, rehab at attendant care lang ang magiging part ng mandatory na coverages. Kung nagre-renew ka lang ng existing policy mo, makikip mo pa rin yung mga same coverages mo by default, kasama ang income replacement. Pero kung bago kang bibili ng policy, basic minimums lang ang makukuha mo. Kailangan mong idagdag yung iba. So, ang gusto kong tutukan dito at magbigay ng halimbawa ay etong pagiging optional ng income replacement. Specifically sa ekonomiya ngayon, lalo na mga kababayan natin, marami tayong mga kilala na mga mako-consider natin mga gig worker. Halimbawa, yung mga nagdi-deliver part-time or full-time para sa Uber or mga ride-share. Posible na dahil sa walang kaalaman at last week lang ginawa to at in-apply itong pagbabagong to, wala na pala kayong income replacement. Ibig sabihin yan, knock on wood, na aksidente ka habang nagdadrive, kung ikaw ay self-employed or gig worker nga, hindi ka ngayon makapag-drive and wala kang kita. Imagine nyo kung maraming umaasa sa'yo. Kumpara dati, before July 1, automatic nakasama yan sa mga policy mo. Maske yung mga separate na insurance, halimbawa kung nag-Uber ka or kung anumang rideshare, may separate kasi silang policy kasama ang income replacement. Kaya etong mga self-employed at mga gig worker na importante sa kanila ang pagmamaneho o pagdadrive, ang isa para sa akin ang nasa high risk na negatively maapektuhan dahil sa lack of information, hence lack of coverages na itong mga recent na pagbabago.
And gusto ko rin kayong bigyan ng isa pang example kung bakit importante itong income replacement na parte ng insurance coverage natin para sa sasakyan. Maski sabihin natin na hindi kayo gig worker, diba? Regular lang na meron kayong mga full-time na trabaho, pwede mong isipin, kung maaksidente ako sa kotse ko, hindi ako makapagtrabaho, covered naman ako ng employment insurance. Ang employment insurance ay nakabase sa maraming mga factors. Gaano na kayo katagal nagwo-work, ilang hours na yung naipundar nyo para maging eligible kayo sa coverage. Plus, kung di ako nakakamali, 50 o 55% lang ng sweldo mo ang pwede niyang i-cover at may mga maximum. Halimbawa, 26 weeks. Paano? Knock on wood kung mas seryoso yung sinapit nyo. Yan ang kagandahan ng automatic dati na mandatory na income replacement na part ng automobile insurance mo ay mas maganda ang coverage nito, up to 70% yung i-cover sa nawala sa usual na income mo, for example, at mas mahaba. Bottom line, mas adequate na coverage ang binibigay ng income replacement mula sa inyong auto insurance kumpara sa kung hindi nyo alam, wala na pala kayo nito kasi hindi na nga siya mandatory as of July 1 at umasa lang kayo sa standard na employment insurance. Sa challenge siguro na hinaharap natin ngayon sa economy, sa inflation, cost of living, kaya ito ang naging hakbang ng mga insurance provider, mga auto insurance provider para makatulong na mababaan yung binabayad ng mga tao para sa auto insurance nila. Kadamihan, hindi naiintindihan ang repercussion nung mga nawala na dati ay mandatory coverages. And ano naman ang pwede mangyari kung wala kang gawin? So, dalawang scenario yan. Kung ikaw ay may existing na insurance at wala kang gagawin, for the most part, makikip mo yung mga original na coverages mo. So, hindi ka dapat tatanggalan ng mga coverage. Pero maganda pa rin na tumawag. Okay? Maaaring iba-iba ang policy ng bawat company. So, ang mas mga pwedeng maapektuhan nito ay yung bago ang insurance nila. Wala namang mawawala kung tumawag at talagang mas maging informed. So, sa 26 years na nagdadrive na ako dito sa Ontario, ito siguro ang pinakamalaki na changes na na-witness ko. In a nutshell, yung mga mandatory coverages na dati ay kasama, ngayon optional na lang ang karamihan, specifically ang income replacement. Kaya sana nakatulong to at mas naging knowledgeable kayo sa mga pagbabago para nang sa ganon ay informed at aware kayo sa kung worth it ba na idagdag etong mga nawalang coverages as part na ngayon ng optional na mga benefits.